Hello mga ka-agri, ngayon ipapakita ko po sa inyo yung aking composting bin kasi pwede na siyang gamitin, pwede nang i-harvest yung pinabulok natin na organic matter. Ito po inabot lang siya ng mahigit 1 buwan. Galing po yan sa mga organic matter na makikita sa loob at labas ng bahay. Yung mga backyard and kitchen waste, yan, balat ng gulay, balat ng prutas, yung mga overripe na gulay, prutas, tapos yung mga karton, ito, paper bag, egg tray, mga tuyong dahon, yan po yung bumubuo dito sa ating compost. Ngayon bulok na siya. Ayan, durog na, para na siyang lupa. So pwede na natin ito gamitin. So i-share ko na rin po sa inyo yung technique para mabilis mabulok yung inyong mga organic matter o yung kino-compose po natin. So una, kailangan po maliliit yung cut natin sa mga organic matter. Tandaan natin, mas maliliit yung materials, mas mabilis siyang mabulok. So itong mga buo-buo na ganito, i-chop nyo lang po yan, yung pipino na yan. I-chop nyo ng maliliit para mabilis siyang makain ng mga microorganisms, microbes, bacteria dito sa pinabubulukan natin. Then, sunod, kailangan po balance yung green at brown materials. Yung green materials, yan po yung mga basa, no? Yung sariwang mga organic matter tulad ng balat ng gulay, balat ng prutas, yung mga sariwang dahon, yan po ay green. Nabibilang siya sa green materials. Ang nutrients na makukuha po natin dyan, more on nitrogen. Tapos yung mga brown materials naman, yan po yung mga tuyo tulad ng ito, paper bag, egg tray, yung mga tuyong dahon, tuyong kahoy, yan po yung brown materials. Ang nutrients naman na makukuha natin dyan ay more on carbon. So kailangan po proportion yung ratio. Kailangan 1:2 kung gusto niyo pong mapabilis yung pabubulok. Yan po yung tinatawag na carbon to nitrogen ratio. 2 parts ng carbon o ng brown materials sa 1 part ng green materials. Kung susundin natin yan, mababawasan natin yung mabawang amoy. At mababawasan din natin yung sobrang matubig ng compost. Kasi itong brown materials, siya yung magsisipsip ng sobrang tubig. Kung marami kasi itong green, mapapansin nyo po medyo malabsak or matubig yung compost po natin. Pero wala pong problema doon. Kahit sobrang dami ng green, okay lang. Kahit konti lang yung brown or kahit maraming brown, okay lang din. Magkakatalo lang po sila doon sa bilis ng pagbubulok. Magkakatalo din sila doon sa quality ng compost. Pero lahat po yan, pag nabulok, magandang gamitin sa ating mga halaman. Yung binagit ko kanina na carbon to nitrogen ratio, para po yan sa mapabilis yung pagbubulok at hindi mangamoy yung ating compost. Pero walang problema doon kung hindi po masunod yung ratio. Ang disadvantage lang nun, medyo maamoy kung sobrang dami ng green kasi matubig. Then, pangatlong tips ay kailangan po hindi siya matubig. Yung nabanggit ko kanina. So, meron pong ginagawa dito na testing. Pag piniga nyo yung compost, dapat patak lang yung lalabas na moisture. Hindi pwedeng pag piniga nyo talagang tumutulo yung tubig. So, pag ganun kasi, ibig sabihin nun, masyadong matubig yung compost, kaya matagal siyang mabulok. So, ang gagawin nyo lang doon, kung ganun yung itsura ng inyong compost, magdadagdag lang kayo ng brown materials. So, itong egg tray, pwede nyo pong putol-putulin ng maliliit. Ayan. Ayan. Yun lang siya maliliit. Or itong paper bag, pwede rin. Or itong mga dahon. Ayan, gupit-gupitin nyo lang ng maliliit. Tapos, ilalagay nyo doon sa inyong compost para i-absorb niya yung sobrang tubig doon sa inyong pinabubulok. Tapos, yung panghuli, kailangan po may makapasok na hangin. Kaya po yung ginagawa ng iba, sinasabi nila kailangan daw baliktarin, no? After 2 weeks, yung nasa ilalim ilalagay doon sa ibabaw, yung sa ibabaw ilalagay naman sa ilalim. So binabaliktad pa nila yung compost. Kung sa iba, okay lang kung may time talaga kayo. Pero sa iba na nagpa-part-time ng gardening, medyo hassle po yun, matrabaho. So ginawa ko po dito, naghanap ako ng container na may mga butas. Ito po ay galing sa
spinner ng washing machine. Yan. So para po makapasok yung hangin doon sa ilalim, may mga butas yan. Ganon din sa ilalim. Para yung sobrang moisture, sobrang tubig, mag-drain lang sa ilalim. Tapos dito naman sa gilid, makapasok yung hangin at mabulok yung mga materials. Tapos para mapabilis pa talaga, kung gusto nyong buwan lang yung hintayin, 1 month lang, kailangan po mataas yung composting bin nyo, at least 3 feet. Kasi kung mataas yan, iinit yung gitna ng compost, mabilis mabulok yung mga materials. Then, tandaan natin, pagka nagko-compost kasi, may mga pagkakataon na nagiging acidic yung ating compost. Kaya ang ginagawa ko po para makasigurado, naglalagay po ako dito ng abo. So ito po yung galing dun sa pinaglutuan. Ayan, may mga buo-buo pa na uling. So okay lang yan. Itong abo, ang composition ng abo, meron siyang potassium. Alam naman natin yung potassium, pampabulaklak tsaka pampabunga. So nagdagdag pa siya ng nutrients. Tapos itong abo, nakakatulong para i-increase yung pH level. So kung medyo acidic yung inyong compost, yan, mapapataas niya pa ng konti. So ilagay nyo lang po yan, yung mga abo na yan. So make sure po na nahalo hanggang dun sa ilalim. Yan, para mabawasan yung acidity ng inyong compost. Tapos yung uling, hindi lang po nakadagdag siya dyan na amendment. Itong uling kasi, or yung biochar, nakakatulong po ito para maiwasan natin yung pag-leak ng nutrients. Kasi ito pong uling, meron siyang mga maliliit na butas. Kung titignan natin sa microscope, yan, dyan po pumapasok yung mga nutrients, yung tubig, tsaka yung mga microorganisms. Yan, yung patunay po nito na nag-absorb siya ng liquid, no? Nag-absorb siya ng tubig. Pag nabasa yung uling, kahit ibilad natin ng ilang araw, ang hirap sindihan, no? Hindi siya basta-basta nagbabaga, nag-aapoy, kasi nga meron siyang tubig dun sa loob. So yung property na yun, yun yung nakakatulong para maiwasan yung pag-leak ng nutrients at tubig dun sa ating mga tanim. So yung uling, nilalagay ko rin yan dyan sa mga potting mix. Ito, yan, mga dinurog na uling, nakahalo yan dyan sa ating taniman. Yan, magandang gamitin po itong biochar. Yan, nakakatulong din siya para increase yung production, kasi nga merong mga nutrients na available dun sa lupa, nandun siya sa mga uling. Tapos nakakatulong din siya para i-increase yung pH level, maiwasan yung pagiging acidic na lupa at pag-atake ng mga fungus. Kasi yung mga fungus na yan, naninirahan siya sa acidic environment. Sobrang daming benefits ng biochar. Yung iba gumagamit ng carbonized risal, yung iba uling, yung iba galing sa baon ng nyog, sa kawayan. So any form ng biochar, kahit anong materials, maganda siyang gamitin. At hindi po siya nabubulok tulad ng kahoy. Pag yung kahoy kasi nilagay natin dyan sa lupa, over time, nadudurog siya at nabubulok. Pero itong uling, hindi siya nabubulok. Pure carbon itong biochar. Haluan natin ng abo yung ating compost. Pwede na natin siya ilagay direct sa ating mga tanim. Tinatap dress ko lang, lalagay ko po sa ibabaw. After ko makultivate yung lupa, yan, ibubudbud ko lang itong compost sa ibabaw ng mga tanim. Yan, kalat lang para sip-sip ng nutrients galing dyan yung mga ugat ng tanim. Then, pag nalagyan na natin, niready ko na rin yung aking pandilig, yung aking SOM fertilizer. Ito. Yung mga, parang mga, ito, yung mga millipede na to. Okay lang yan, walang problema dyan kahit may mga ganito dun sa paligid ng inyong tanim. Ang kinakain po nito, yung mga
nabubulok na organic matter. So hindi sila kumakain ng mga buhay na tanim. Tumutulong po sila para bulukin yung mga organic matter dyan sa lupa. Hindi na po natin kailangan pang bumili ng mga fertilizer. Nandyan lang po sa paligid. Sobrang dami ng mga organic matter na pwede natin gamitin para sa ating mga halaman. So pag ito yung isang paraan, yung pagko-compost. Meron pa yung paggawa ng some fertilizer. So yan po lahat pwede natin gamitin para makaproduce tayo ng pataba sa ating mga halaman. So sa ganitong paraan, mapababa natin yung inputs at lalaki yung ating kita kung binibenta po ninyo yung inyong mga produkto galing sa inyong mga tanim. So sana po nakatulong information na to, and sana tulungan nyo rin kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!